kailangan talaga sa panahon ngayon, sa panahon ngayon. Kung ikaw nahihirapan ka na sa buhay, kung yung mga magulang mo hindi na nila alam, hilong-hilo na sila, hindi na nila alam kung saan nila kukunin yung ipapakain sa iyo, itutustos sa iyo, yung pambayad ng kuryente, tubig, upa, at yung pang-araw-araw na kakainin ninyo umaga, tanghalian, hapunan. Oo, ikaw ay apektado rito kung ikaw ay nararanasan mo lahat ng yan, tapos nagtatanggol ka pa rin sa gobyernong may kagagawan ng lahat ng mga kahayupan sa Pilipinas, mga corruption, paghihirap, pagtaas ng presyo ng bilihin. Putang ina, magpatingin ka na. Magpatingin ka na sa kung hindi ka na siguro kaya ng siyensya, siguro magpatingin ka na sa espiritista. Baka binabarang na yung utak mo. O kung gustong-gusto mo pa rin itong mga nangyayari sa paligid mo at ikay nagtatanggol pa rin sa mga kawatan sa Pilipinas, ang mga pinuno ng lahat ng paghihirap na naranasan natin ngayon, hindi natin naranasan tong ganito kahirap nung panahon ni Pangulong Duterte. Balikan ninyo, kahit kayo na mga galit na mga nanonood ngayon, balikan ninyo, naranasan nyo ba yung ganito? Nung panahon ni Pangulong Duterte, naranasan nyo? Noon bang nagkaroon ng pandemic na sigurado ako mas mahirap kontrolin yung pandemic noong panahon ni Pangulong Duterte Naranasan nyo ba yung ganito kahirap? Naranasan nyo ba na walang gobyerno na tumutugon sa mga pangangailangan ninyo? Siguro naman hindi, di ba? Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, nung nag-pandemic, sarado ang ekonomiya noon. Mas matindi, buong mundo talaga. Mula Apari hanggang Hulo. Sa lahat ng kontinente sa buong mundo, naranasan niyang pandemic na yan. At taon ang itinagal ng pandemic na yan. Hindi yan buwan lang. Taon ang itinagal niyan. Marami, lalong-lalo dito sa Pilipinas, marami dito sa Pilipinas ang mga sarado ang establishmento, hindi makapasok ang mga kabataan sa paaralan, yung mga nagtatrabaho, wala silang mga customer dahil wala namang mga lumalabas na mga tao noon, lockdown, iniiwasan natin na magkahawa-hawa tayong lahat dahil ang healthcare system dito sa Pilipinas ay isa sa pinaka maluba ang kalagayan. Pero hindi natin naranasan yung ganitong klase ng problema. Bakit? Kasi alam natin na may gobyerno na gumagawa ng paraan. Hindi ba? May gobyerno na nandiyan, naghahanap ng, nagbebenta ng mga kung ano-anong resources, nagre-release ng mga pondo para matugunan yung mga pangunahing pangangailangan natin. Ano yung mga pangunahing pangangailangan natin noon? Dahil walang trabaho ang mga Pilipino, maraming mga kumpanya ang nagsipagsarahan dahil nagsipaglugihan. Anong ginawa? Hindi ba may mga programa, may mga tupad program na talagang napupunta sa mga kababayan natin yung programa? Dahil marami nawalan ng trabaho noon maraming maraming mga nagsara na kumpanya. Tapos aside from that, ano pa yung mga ginawa? Ayan, may mga ayudahan, first tranche, second tranche, third tranche. Aside from that, libre ang bakuna. Libre ang bakuna Libre ang bakuna ng panlaban sa COVID. Tapos isa pa, napakalaki ng kino-cover ng PhilHealth patungkol sa mga nau-ospital na mga kababayan natin dahil punong-puno ang mga ospital noon at yung mga nau-ospital talaga naman halos karamihan ay nangangamatay. Napakalaki ng ginagastos diyan kasi kapag ikaw ay na-COVID dati, pati yung damit ng mga nurse at saka ng mga doktor, ng mga frontliner, sagot mo yun. Sagot mo yun, babayaran mo yun. Ngayon kapag ikay na COVID, 1-2 linggo ka, maka-quarantine ka pa, napakalaki ng babayaran mo, milyon. Pero dahil doon sa coverage ng PhilHealth, panahon ni Pangulong Duterte, ang coverage ng PhilHealth at least hanggang 700,000, ang laki ng tulong sa lahat ng mga nagkasakit noong araw. So nakikita mo na nung panahon ni Pangulong Duterte, meron tayong pandemic at the same time, bagsak ang ekonomiya ng buong mundo, hindi lang ng Pilipinas Pero kita mo, ang daming mga libre nung mga panahon na yun. Nakikita mo na talagang yung mga taga-gobyerno ay gumagawa ng paraan para talagang matugunan yung pangunahing pangangailangan natin noon. Ngayon, nararamdaman nyo ba yan? Hindi. Kaya ngayon, yung mga tao ganyan, nagrarally, yung mga tao sobrang hirap na. Galing pa sila ng Batangas, dyan sila natutulog. Bakit? Sabi ko nga, bakit hindi kayo sa Batangas mag-rally? Sabi niya, sa Batangas kami magrarally. Kami-kami lang din ang magsisisigaw doon, di kami pakikinggan. Pupunta kami sa Maynila dahil nandiyan naman ang Kongreso. Diyan namin isisigaw yung aming mga saloobin para marinig hindi lang ng mga taga Batangas, pati ng mga taga Metro Manila na kami mga taga Batangas ay hirap na sa buhay, kaya nandito kami ngayon. Nagrereklamo kami at nagre-request kami itaas ang sweldo. Kung hindi nyo kayang itaas ang sweldo, ibalik ninyo sa dati. Yung presyo ng mga bilihin, pati yung presyo ng petroleum products.
O, di ba? Sabi ko nga sa inyo kung ikaw, pinagtatanggol mo pa rin itong gobyerno na to sa kabila ng mga katarantaduhan na yan, o ba may tama ka na sa utak? Magpatingin ka na. O, tanungin nyo sarili ninyo. Ngayong panahon ngayon, nararamdaman nyo ba gobyerno? Nakikita nyo ba ang gobyerno na nagtatrabaho? Sasabihin nila nagtatrabaho sila. Syempre, meron ba namang aamin na hindi sila nagtatrabaho? Pero ang tanong, yung bang mga ginagawa nilang trabaho, may resulta ba? Nararamdaman nyo ba yung resulta? Sabi ko nga sa inyo, magkano ang itinaas ng presyo ng gasolina? Ng diesel na lang. Ang itinaas ng presyo ng diesel from 60 pesos, napunta siya sa ngayon, 150 pesos na ba? Dito sa Metro Manila, at least 150 pesos. So, gaano kalaki ang itinaas ng gasolina? Ang itinaas ng diesel, 90 pesos. From 60 pesos, naging 150. So, 90 pesos ang itinaas. Magro-rollback sila ng 20 pesos. Pag nag-rollback sila ng 20 pesos, yung 150 pesos, magiging 130 pesos. Magiging masaya ba tayo doon? Magpapasalamat ba kayo doon? Bakit ka magpapasalamat? Ang kinaltas, ang idinagdag nila. Ang idinagdag nila, 90 pesos. Tapos, ang ibinawas nila 20 pesos. So, overpriced pa din yung gasolina ng 70 pesos. 100% pa din yun. 100% pa din yun nung actual na yung dating presyo ng diesel. So, magiging masaya ka doon. Ginago ka, binola ka. Bakit ka binola? Yun na nga ang sinasabi ko sa inyo. Si Pangulong Duterte, meron tayong batas in place. At yung batas in place na yan, tinarantado nila para maipadala nila si Pangulong Duterte doon. Si Inday Sara ngayon ginigipit nila. Nilalabag nila lahat ng mga batas in place para lang masira nila si Inday Sara. Bakit itong oil deregulation law? Hindi nila kayang labagin. Dahil yung oil deregulation law, sinasabi noon na walang control ang gobyerno sa mga pribadong kumpanya sa pagdating sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. So ngayon, ang mga oil companies, mga bossing, nakuha nila yung gasolina ng mura tapos ibinenta nila ng pagkamahal-mahal dahil daw tumaas ang presyo sa world market dahil dyan sa gera. Ang punto, nakuha na nga nila yon mura pa. So dapat ibinibenta nila yun ng mura. So ang stock na nabili nila is aabot ng isang buwan hanggang 2 buwan. 2 linggo pa lang nagtaas na sila. So klaro na niloko tayo ng mga kumpanya ng langis. Ang tanong, bakit hindi kayang manduhan ng gobyerno yung mga nagmalabis sa taong bayan na mga kumpanya ng langis? Alam nyo kung bakit? Kasi nga, putyang ina, kasapakat nila yan. Yung mga nguso nila, nalalangisan ng mga yan. So, hindi nila kayang labagin yung batas ng oil deregulation law. Para kastiguhin itong mga kumpanya na nagmalabis. So, bakit ganun? Yung oil deregulation law, hindi nyo kayang labagin. Pero yung batas patungkol sa pagpapadala ng isang kababayan mo sa ibang bansa, sa korte sa ibang bansa, nilabag nyo. Yung karapatang pantao ni Inday Sara, nalalabag nyo. Dahil kalaban nyo sa politika, pero pagkakampi nyo na mga negosyante na siguro naglalagay sa inyo, hindi nyo kayang manduhan. Di ba? Gagong-gago. Magpapasalamat ka dun sa 20 pesos na kinaltas. Sa 20 pesos na kinaltas, 70 pesos pa rin yung idinagdag mula sa original na 60 pesos na presyo ng diesel. Tarantado, di ba? Ganyan na ganyan ang gawain nila. Ganyan ang gawain nila para magkaroon kayo ng utang na loob, matutuwa kayo, pero parang lumalabas nga na yung pagbabawas nila ng 20 pesos sa linggo na ito ay utang na loob ninyo. Pero kung titingnan mo, hindi pa rin yung utang na loob kasi ang original na presyo 60. Itinaas nila ng 150, ibinaba nila ng 20. So magiging 130. So 60. 130 minus 60, magkano pa rin? Mataas pa rin. Nag-apply ang ating pinakamagaling na presidente. Nag-apply siya ng special powers para magkaroon siya ng kapangyarihan na suspendihin ang excise tax. Ginamit na ba niya? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan,
sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap